araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good! Homeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Homeo, so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Aksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pangunahing balita. Bachero. Alam mo ba? Alam mo ba na ang tiyan natin parang rainforest? Rainforest. Maraming buhay sa loob. Kapag may kulang, naapektuhan ang buong sistema. Tama, kumbatsero. Kaya kung iisang probiotic strain lang ang iniinom mo, baka kulang pa para alagaan ang buong digestive system. Kaya may BioPro. May 19 na probiotic strains na nagtutulungan para alagaan ang buong digestive system natin. Ibig sabihin, tulong-tulong silang aalagaan ng tiyan mo from small intestine hanggang colon. Kaya hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga supplements.
sa Bio Pro, kumpleto na para sa healthy gut at ginhawa ng tiyan araw-araw. Available sa mga Mercury Drugstore at iba pang leading drugstore nationwide. I-add to cart nyo na rin sa mga online shopping platforms. Bio Pro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. May nanalo na! Meron na? Diyan sa Baclaran, Parañaque. Ando ng ating RH6 Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Anthony Jerry, ito na nga ang ating winner sa Deezer H Malacash promo sa Baclaran dito sa Parañaque. At huling-huli natin ang nanonood ng TV sa kanilang bahay. Ayun, no? Yung TV nila, ayan, no? Kitang-kita mo na naka-DZRH ang kanilang TV. At araw-araw kayo nagti-TV. Yes po. Paborito ko po yan. Ang pangalan niyo, Daddy? Ang pangalan ko si Mr. Romeo Panaw. Tawag sa akin, Tay Romeo. Tay Romeo. Tatay Romeo. Ano yan, cable o YouTube? Cable po, cable. Ano ang cable nyo dyan? Cable link. Cable link. Hi, Idol. Good morning. Good morning. Ayan. Yung cable link, anong Channel 3. Anong Channel 3. Channel 3. Ano po? Channel 3 sa cable Channel link. 2. Channel 2 dyan. Aba, iba-iba pa Nakuha pala, na natin, no? Nakuha na natin ang Channel 2. Ayun, good morning po. Ano po ang hanap buhay nyo, Tay Romeo? Sa ngayon po, wala na. Dati, meron akong Ayun, Nawala audio. Oo. Naku, sayang. Napuputol yung audio ni tatay eh. Parang may Sa Zoom. Yan. Dati Idol, good morning, Idol. Kayong dalawa, paborito ko kayo. Sana magtayo ng bakery malapit sa Baclara, Katunying. Tatay, ano po yung... Tunal. Opo, Tay Romeo, ano po yung dati yung trabaho? Ang dati ko trabaho, meron po akong sari-sari store. Sari-sari store. Kainan. Parang karinderiya. Parang karinderiya. Ngayon, nag-retired na kayo? Opo, kasi marami tayong naramdaman. Saka tapos na po yung mga anak ko eh. Sabi ng mga anak ko mag-aliw-aliw na ako. Tama po yan. Tayo'y mag-aliw. Ayan ang importante. Aliwang Festival! May 7, 8, and 9. Pupunta kita dyan ha. Pwede pa ako dyan. Yes, sir. Pabuwisita sa iyo, Katonyi. Ang lapit nyo lang sa amin eh. Diyan lang kayo sa Baclaran. Malapit lang. Sandali lang. Sakay lang, pwede ako mag-FX. Yun. 25 pesos lang. Pag senior, 20. Di ba? Sharon. Eto, dahil Tatay Romeo, sino paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre walang iba. Ang 2x2, Katonyi, Anthony Taberna and Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ito meron kang 1,000 pieces. Ay, maraming salamat, Anthony Taberna. Bibili ko ng tinapay ito sa bakery mo sa Terminal 3. Kabisado. Siyempre. Thank you. Sinusunod ko misis ko, bibili kami tinapay sa iyo. Maraming salamat po, Tay Romeo. Tatay Romeo, ako para makuha mo yung ating medium component, kailangan mahulaan mo kung ano yung ating word of the day. Ano po yung ating word of the day? Ang word of the day, dahil lagi ako nanonood, walang iba. Katunyi, Sade. Diba? Tama. Medium component atid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron kang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming nabahan, ubos yan! At syempre meron ka rin isusuot na t-shirt na isinuot na ng ating model, yan, pinakabagong DZRH t-shirt na minomodelo ng lalaking may pinakamalalim na dimple. Ayan, ang lalim ng dimple. Grabe. Kala ko puso. Mga bagong discovery mo, Sherwin. Maraming salamat sa pa-premyo. Salamat po. Thank you, Tay Romeo. Kita tayo, pwede ba ako pumasok sa studio nyo? Araw-araw. Yes, sir. Maraming salamat, Si Sherwin, bahala sa inyo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Apo, okay po yan. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:38 ang ating oras. Isunod naman natin ang ating mga average reporters. Kuyang Arnel Asturias, magandang morning. Kuyang Julius Imperio, magandang morning. Si Navy Commander Ruel Nicolas. Pa-shoutout naman daw sa mga engineers natin dyan sa Pasig City Construction Project. Si Sam Daileg at saka si Romy De La Torre. At ang big man ng Old Balara, matandang Balara, Big man. Quezon City, ang barangay chairman niya. Si Chairman Cap Alan Franza, magandang morning sa kay Kuya Chris Franza. Thank you po sa inyong assistance sa amin dyan sa Villa Beatriz. Villa Beatriz, oo. Si Director June Dato Ramos ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR, ay nakatutok daw. Sabi niya, Assalamualaikum, pa-shoutout naman from sa NCF. Oo nga, Ramadan ngayon, di ba? Yes. Matatapos sa 20. Sa Biyernes. Ramadan. Holiday. Yan. Idil Fitir. Yun. Ayan. So alam na, ha? Ako una nagsabi ngayon, Lunes. Eto na. Dito na, yung mga nagsara, yung mga nag-ghosting sa atin. Ayan. Meron na bang nasampulan ang PNP? Magandang umaga, Kuyang Dennis Chang. Dennis Chang, andito na si RH52 Edniel Parosa. Kami, Edniel! Jerry at Anthony, tatanggap na rin ng mga reklamo itong Philippine National Police ng mga biglaang pagsasara o yung tinawag nilang ghosting ng mga gasolinahan. Nagkita pa rin ito ng pagpapasaklolo ng Energy Department sa PNP upang pantayan itong mga posibleng profiteering at hoarding sa panahon ng krisis sa langis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., magtatakda sila ng mga help desk para maging sumbungan ng mga masasamantalang motorista. Maliban pa yan sa hotline 911 na maaring tawagan ng mga may ulap kaugnay ng pandaraya sa bentahan ng produktong petrolyo. Abala ni Nartates, asahang aksyon ng pulis kung mapatutunayang illegal ang closure ng mga gas station at hindi ito dahil sa hamong kinaharap din ng mga negosyante. Nagikot tayo ngayong umaga, Jerry Anthony, at yung mga gasolinahan na una kong inulat sa inyo last week na nagsara na, partikular dito sa may ilang mga sangay ng Petron sa may N. Domingo at F. Blumentritt sa lungsod ng San Juan. Maging itong napakamurang sea oil sa may Shaw Boulevard, lungsod ng Mandaluyong. Bukas na ulit ngayong araw na ito ng Lunes. Pero binabanggit itong ating mga nakausap na mga empleyado, partikular dito sa may Shaw Boulevard, limitado lamang, Jerry at Anthony, yung kanilang supply at abiso na rin para sa kanilang mga suki o doon sa mga magpapakarga pa ng mga langis. Mamaya o ngayong araw na ito ng Lunes, asahan nyo magsasara daw ulit sila mamaya dahil kailangan nilang mag-antay pa ulit ng deliver kagaya nung rason sa atin noong nakaraang linggo. Mag-aantay raw ulit ng deliver para bukas. Saktong-sakto bukas sa araw ng Martes. Mag-adjust na naman. Itong, Style. Pwede bang tingnan natin kung wala na talagang laman? Sa ngayon meron pa. Hindi, yung mamaya, halimbawa, sasabihin nila, mamaya magsasara na sila. Okay, pero nag-advise na sila. Mukhang mamaya ay magsasara ulit sila. At hindi, dapat ang gobyerno diyan na very proactive. Halimbawa, yung katulad niyang maaga pa may advisory na magsasara sila. Binanggit ba oras? Hindi binanggit, pero nung nakaraang linggo, gabi sila nagsara na eh. Gabi na sila nagsara, tapos kinabukasan na ulit nagkaroon ng o sa mga sumunod na araw na ulit sila nagbukas. Mukhang magiging gano'n ulit yung sistema, Katunying. Pero tama ka, kasi nung nakaraang linggo, noong inireport natin ito, pinadala nito ng police ng Mandaluyong City Police Station. Kanina o ngayong umaga sa ating pag-ikot, ang may nakita tayong gasolinahan na may police station, yung sa may San Juan area. Dito sa may Shaw Boulevard ay wala ulit. At mukhang hindi rin permanente itong mga tauhan ng PNP na roving yung kanilang nature at umiikot sa kada gasolinahan para nga bantayan itong sitwasyon. At kalaunan ay mag-report din sa Department of Energy kasi ang trabaho ng PNP ay gumawa lamang noong report at yung magpagkalap na mga facts at ipadala kalaunan sa Energy Department na sila namang susuri at pagpapadala rin ng show cause order kaugnay na investigasyon sa mga binabanggit nating kaso na profiteering kung hindi man holding sa mga gasolina.
Okay. Mula rito sa Eastern Metro Manila, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanina kasi pinag-usapan na namin ni Kumbachero yung 1, 2 araw, 3 araw. At ang totoo, kahit ilang oras lang Ilang oras lang na meron kang lumang stock tapos hindi mo na ibinenta. Nako para mag-intay ka ng mataas na presyo. Yun po ay panglalamang na po sa kapwa yun Kaya nga yung pagiging proactive, yung pulis, kung nandiyan pulis, wala namang problema. Pero may technical knowledge ba? Ang pulis, halimbawa sabihin nung gas station, wala na kaming laman. Paniniwalaan ba kagad? Sabihin ng pulis, wala na ba? Sige. Hindi naman yata tama yun. Dapat meron po tayong, total, hinahanapan natin ng transparency ang gobyerno. Pwede sigurong yung PNP. Di ba merong kanyan yung nagka-calibrate ng mga pump nila? Di ba dati? Sila Mayor Joy. Tsaka si Tres Ed Villanueva, di ba? Baka check nila dati yan. Ganun. Total naman ang hinahanap natin dito ay yung masakit kasi na alam mo nang nagkakahirap-hirap tayo tapos may mga may magsasamantala pa. May magsasamantala pa sa paghihirap natin. Yun. Eto pa, dahil dyan sa oil price increases na yan, baka pati ang supply ng isda daw maapektuhan. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Nagbabala ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ng malaking pagbulusok ng produksyon ng isda sa unang quarter ng taon, lalo na raw yan doon sa municipal level. Nagdulot nagkasian nila ang malakihang taas presyo sa petrolyo ng tapyas o tuluyang suspensyon ng fishing operation ng mga mamamalakaya sa ngayon. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, tumaas na ng 6% o 60% ang fuel cost ng bawat municipal fisherfolk, kaya napilitan yung mga itong ibaba sa 4 hanggang 6 na oras kada araw na lamang yung pangingisda mula sa 8 hanggang 10 noon. Sa kanilang pag-aaral, lumobo sa 600 o ng 640 piso kada araw yung gasto sa petrolyo ng mga mangingisda na karaniwan na kumukonsumo ng 8 hanggang 10 litro ng diesel kada paglalayag. Pihadong makaapekto ito, sabi ni Hicap, sa lokal na supply ng isda, gayon din sa presyuhan sa mga pamilihan. Kasabay nito, kinundena ng grupo yung anilay usad pagungdaw at insufficient na distribusyon ng fuel subsidy sa mga mamamalakaya. Tanging 23,000 nga lang umano mula sa 20 o 2.7 milyon na rehistradong mangingisda yung inaasahan na makikinabang mula sa nabanggit na tulong ng pamahalaan. Nanawagan yung mamamalakaya o yung mga mamamalakaya na alisin na yung VAT at excise tax sa petrolyo na nagdaragdag lamang anila ng 15 hanggang 17 pesos kada litro sa presyuhan. Mamayang 12:00 ng tanghali, iaanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang press conference kung magkano yung pinal na taas presyo para ngayong linggo. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Dito raw sa Manila, mahigit 3,000 ang tricycle driver. Ang dami pala, no? Pala rito. Yung Kabanatuan Kumbachero, ang alam ko, mga tricycle capital of the world. 100,000 yung tricycle. RH29, Boy Gonzales. Kami sa 3,400 miyembro ng transport sector, mga tricycle drivers sa Maynila ang makakatanggap ng fuel subsidy mula sa Department of Social Development o DSWD bilang tulong sa epekto ng patuloy na pagtaas ng service. Ayon kay Jay Reyes de la Puente, nakadagdag pamahagi sa Marso 17 bukas ang ayuda para sa 3,463 beneficiaries sa iba't ibang venue sa lungsod. Sa Patricia Paraiso Sports Complex may 352 beneficiary mula sa District 1 at District 2 na makakatanggap ng kabuang 1.76 million. Sa Barangay 377 Covered Code, 937 beneficiaries mula sa District 3 ang tatanggap ng 4.685 million na tulong. Sa Dakota Covered Code naman, 1,073 beneficiary mula sa District 5 at Baseco ang makakatanggap ng 5.365 billion. Habang sa Covered Code, 1,101 beneficiary mula sa District 4
at District 6 ang makakatanggap ng 5 million na subsidy. Sa kabuuan, umabot sa 17.350 million ng pondong inilaan para sa unang batch ng fuel subsidies assistance. Sinabi naman ni Andrew ng Aurora Tricycle Operator Driver Station, malaking tulong sa kanila ang 5,000 piso financial assistance ng DSWD. Malaking tulong na po sa amin yan dahil tataas po ang gasolina, tulad ng gasolina ng pangbuwan. Makaka-full tank kami ng tricycle namin. Siguro, mga isang buwan na siguro namin magagamit yan. Kaya malaking tulong para sa mga tricycle driver. Ganda ng uniforme nila. Walang kabangga-bangga. Kitang-kita. Tsaka parang kahit sa dilim. Parang puro bago Oo, puro bagong t-shirt nila. At itong mayabaro ng araw. Ang mga tricycle niya naka-terminal dyan sa Aurora, dyan sa may area ng palapit sa Blooming Creek Boulevard. Ito si May Gonzales para sa Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Susunod! Tito Bo! Sa kabila daw ng makinis at flawless na kutis, isang magandang aktres, may itinatago palang maitim na lihim sa kanyang katawa. Para yung pagkakasabi mo Burahin mo yan, Alan, burahin mo yan. Doon kaya ito? Pareho rin kaya ito? Si Doktora Chari Balyeser. Doktora Chari Balyeser. Ano tingin mo? Ng isang artista. Ayan. Malalaman ba yun? Si Doktora Chari, Doktora Valerie Ginto. Malalaman ba yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpatuloy na Pangunahing balita. This time check is brought to you. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Car. Bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapro sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Hi, good morning, Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Masantos siya kabasan at sa kayo namin, nagbangon kila. Basta ba mga bangus dyan? Bangus, bunuan. Boneless pa ba? Boneless pa rin ba? Ay, congratulations. Deputy Commissioner, wala tayo ngayon. Kuya Boy Pabian, wala tayo ngayon at medyo gahol sa oras. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na!
May lakas daw ang bentahan ngayon ng mga gustong magtipid sa diesel o kaya gasolina. Talaga. Tama. Dahil kung pagtitipid din lang ang pag-uusapan, ito pong best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines. Ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Ito po ay sa pamamagitan ng DOE Fuel Ecoran testing. At alam nyo ba, batay po sa resulta ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ito pong Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers lang naman. Tingnan mo nga naman, meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Ay, Ma'am Jen Artugade, kayang-kayang ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Ito pong Cherry Tigo REV LE. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit